Good day. Ito yung explain ko pala yung construction plan natin para dun sa civil works for our second floor extension ng ating Rivera House. So itong second floor extension na to, so meron tayong 9 na drawing na ipapakita dito. Then uh, explain lang natin per page isa-isa. So dito muna tayo sa page number 1. Itong page number 1 mostly is the location plan reference. So, dito pinapakita yung orientation ng ating second floor. So, yung grid line A, ito yung more on sa school side. Likod bahay kasi namin school eh. Then, yung sa harapan ay parking. So, yun yung grid line FG. So, may dalawang portion yung first floor ng pag-construct, which is yung part 1. Then, ginawa ni Daddy noon. Then, yung part 2 ginawa ni Mang Arman. So, dito sa location plan na to, ah pinapakita pinapakita dito yung mga actual na layout before, then yung mga sizes ng mga poste. So, proceed tayo sa second page. So, dito sa second page, ito yung reflected na second floor layout ng ating mga poste. So, yung mga poste natin, dito sa first part, since yung ginawa kasi ng mga poste sa ground level is 250 by 250 or 25 cm by 25. Susundan lang natin dito sa anim na poste na to. Bali yung main kasi na poste sa baba, 10 piraso. Ito yan. So grid line B to G. So may 10 tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then idadagdag lang natin itong mga poste sa gilid. So I think I miss out one post dito. May isa pang poste dito actually. So anyway, siguro i-take note na lang natin may isa pa dito. So, may dagdag na 8 poste. So, yung 8 poste na maliliit, it will act as a support dun sa nakakantilever natin na slab. And at the same time, it will also support our concrete hollow blocks na ilalagay natin na as pader dito sa ating structure. So, in total, meron tayong 10 original na poste plus 7 and plus 1, so 8 na poste. So I have omitted, I have forget one poste dito, no? So yung maliliit na poste na additional is 200 by 200 or 20 by 20 in cm. Okay, ito yung reflected na layout ng mga beam sa second floor. So after natin magposte, ito yung makikita natin na suspended beam. So for this beam, itong kabuuan na to, it will be 300 depth or 30 cm depth by 25 cm wide, as well as ito, 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 and ito. Then, itong beam na to is a special beam. Ito is a 400 depth or 40 cm depth by 25 cm width. So, ano ang purpose niyan? Ang purpose kasi niyan, mas mataas siya ng kaunti dun sa ibang beam dahil ito yung magsusupport para dun sa slope nung roof na gagawin natin. Ang bagsak kasi ng roof natin is from grid line 1 to grid line 3. So, yung fall ng water natin is dito. So, mataas dito, pabagsak dito. So, later, pag pinakita ko yung section nitong ating construction, makikita niyo yung sinasabi ko. Then, itong beam na to is 300 depth to 200 wide. So, dalawa yan, ito and ito. So, hindi natin masyadong binawasan natin ang kapal niya para medyo magaan siya ng kaunti. So, as you can see dito sa ating drawing number 2, meron tayong mga section drawings, no? So, meron tayong section A, section B, section C. So, section A will be on this page. So, ito yung elevation view ng ating section A. So, it is notably na meron tayong as-built na
slab, which is meron siyang floor difference, no? So as I've said, ito yung part 1 eh. Ito kasing ginawang part 1. Ito yung part 2. So for some reason, mas mababa yung slab ng part 2. So to compensate that difference, yung magiging poste natin dito sa grid line D to B, ang height niya from slab to the bottom of beam will be 2,800 or 2.8 meters. Awas pa din yung kapal ng beam. So, pag inad mo yung kapal ng beam is, ang beam natin is 30 eh. So, 3.1 na yon. So, since ito, meron siyang ibinaba na slab dito. So, it's around 100 millimeters eh, I assume. So, ito is yung dalawang poste dito sa unahan, grid line A and F, will be 2.9 meters. So, ang ending niyan is magkaka-level na siya dito. Same level na siya. So, after i-construct itong beam, top of the beam, bali magtatapping pa tayo ng hollow blocks dito to support our roof. Okay? So, tatlong side kasi ng roof natin. So, bali ito yan. Ito may hollow blocks, may hollow blocks, may hollow blocks. So, tatlong side ng roof natin, mayroong hollow blocks. Then, doon natin ipapakain yung bubong. Then, eventually, ipa-flashing. Then, ang bagsak ng tubig dito sa harap. So, ganito maging elevation din yan. So, ito yung roof line, which is initially, ang dinesign ko is 950 mm or 95 cm. Pero I think we make it 1 meter na lang kasi parang medyo kakapusin dito eh for the flashing. So, ganyan yung magiging itsura niya. Then, on this drawing, pinakita ko din yung mga size ng ating poste tsaka ng mga beam. So, ah, ito yung sa may harapan, parking side. So, ito is 300 by 300. Ito is 400 by 200. Ito yung tatlong magkakapareho, which is 250 by 50 or 25 by 25. Then, itong maliit natin na bagong column, ito yung sinasabi ko na support dito. Kasi ito nakakantilever lang tong slab na to eh. So, in a way, matutulungan siya nitong support na to, ito, para hindi siya pabagsak. Yan. So, yung another part yun yung elevation A. So, ito yung cross-section pag tinignan mo siya on this manner. So, yung paano naman yung other side, ito yun. So, nandito yan sa drawing number 5. So, ito naman yung parking, ito yung school. So, same thing, ito yung cantilever na slab. So, ganun din yan. So, parang mirror lang. Except dito sa detalye na to, pinakita ko dito ah, yung ating kakaibang 400 depth na beam, which is ito yan. So, ito yung normal height ng normal na beam, yung 300. So, ito is mas mataas siya ng 100 mm to compensate yung slope para sa ating roofing. So, then ito yung concrete hollow blocks natin. Meron din kasi dito pag ni-reflect mo yung section na yun. So, tignan natin finally yung itong section CC. CC, no? So, itong section CC, makikita na natin dito yung tatlong level ng sinasabi ko kanina pa na beam. So, ito yon. So, ito yung ating pinaka-normal na level. Makikita nyo dito, meron tayong mataas na level para dun sa ating roof slope. Yan. So, itong 400 by 250 na beam na ito is all the way yan. Isang mahaba yan. So, doon nakapatong tong ating ah 2 by 6 inches tubular. So, ito yung roof layer detail natin. Then, stopper niya is angle bar na pinutol-putol. Then, ang slope natin is 10%. So, ito is 500 mm minimum kasi ang span natin is 5 meters eh.
So kaya tinatawag na 10% slope. So ito yung mas medyo maliit na beam, 300 by 200. Ito yung normal size na beam, 300 by 250. 250 yung lapad. So, since sumection tayo dito sa bandang harap, so yung bandang harap kasi ang floor to beam niya is 2.9 eh. So, yung kabilang side, yung sa likod, ito yun. Mas nakaangat ng konti. So, itong 950 na sa side na hollow blocks, pwede na gawing 1 meter ito. So, 1 meter na siya. So, ito yung side ng nakita ko. Then, ito yung sa kapitbahay. Okay, ito yung mga detalye ng ating column, cross-section. So, meron tayong 30 by 30, 25 by 30 by 30, and 40 by 20. Ito yung dito sa bandang harap. Yung sa bandang likod is 25 by 25. Then yung mga bago nating poste sa mga kanto, sa mga cantilever is 20 by 20. Ito yan. So, lahat ng bakal dyan ay 12 mm diameter. So, anim na bakal, anim, ito apat, yung maliit na poste. Then, meron tayong, yung lateral tiles natin is 12 mm diameter, then space 150 mm apart. Then, ito yung detalye ng ating cross-section ng ating biga o beam. So, karamihan ng beam is uh, 25 wide, 30 depth. So, ito yan. So, meron lang tayo ito yung special beam na sinasabi ko, mas mataas siya ng 100 mm. So, ito yung dito. Ito yan. Ito yan. Ito yan. Hindi ko na i-detalye yung sa 300 by 200. Pero more or less ganito yung itsura niyan. 300 by 200. Malamang yung kanyang bakal kahit apat lang okay na yun eh. Apat ng bakal. Then ito naman is yung ating abang for the solar panel installation. So yung ating abang kasi pag ito yung pinaka roof layout natin. Then ini-reflect ko lang dito yung mga si purlins. So ang size kasi ng isang panel is around 2.1 meters ang haba. Ang lapad is around 1.1 to 1.2. So assuming is 2.1, meron tayong dalawang aluminum bar to support our panel. So, meron kasi tayong 10 panel eh. Okay. So, yung aluminum bar na yon will be positioned 1.2 meters apart, which is ang parallel spacing kasi natin is 60. So, 1.2 meters. Maglalakto tayo isa. So, then ito yung marka ng ating L bracket. So, yung L bracket to L bracket is 500 millimeter or kalating metro. So, yan, butas, butas, butas. Then, since new installation kasi ito, isasabay na natin siya dun sa tech screw bago natin ibarena. Then, yung ating L bracket, kailangan may sealant. Yan. So, kinoordinate ko to sa ating contractor para maabangan siya pagka maglalagay ng bubong. Meron na tayong bracket or provision for the bracket of our solar panel installation. I think that's it. Yun lang yung plan natin for now. Thank you very much.